Okay, so tuloy po natin yung paghahanap kay x. So, paano naman po kung yung x natin ay mayroong power? Hindi po ito yung kilikili power. Ito po yung exponent pagdating po sa math. Okay? Kagaya po nito, yung term na to, binubuo siya ng isang coefficient number, isang variable, at isang exponent. Ang exponent po ay pwede din po siyang tawaging power or index pagdating po sa algebra. Okay. So, ang gagawin lang po natin is hahanapin natin uli yung value ng ating x. Ang una-una natin gagawin is pagsasamahin natin yung mga like terms. So, isa-isahin po muna natin. Kagaya po nito, 3x squared. Ano kaya ang kaparihan niyang term dyan? Of course, itong nasa right side na merong 2x squared. So, ibig sabihin, lahat po ng merong variable at exponent, ililipat natin sa left side. Lahat naman po ng whole number, ililipat po natin dito sa right side. Remember, yung rules natin, pag once nilipat natin yung isang term at dadaan siya sa isang equal sign, mababago po ang kanyang sign, di ba? So for example, itong 3x squared, di ba? Nasa left side na siya. So ang gagawin natin is we have to copy 3x squared. Ayan. Si 2x squared naman po, palilipatin natin dito sa left side. Si 5 naman po, or negative 5, ililipat natin papunta dito sa right side. So kung nakikita natin, ang 2x squared ay wala po siyang sign na katabi. So ibig sabihin siya po ay positive 2x squared. So dahil ililipat natin siya papunta sa left side, ang mangyayari po dyan ay magiging negative 2x squared na siya. So kung kanina positive siya, dahil lumipat siya or dumaan siya sa equal sign, magiging negative na siya. Okay? Then next, copy 4. Ayan, dahil plus siya, ibig sabihin positive yung 4 na yan. Then si 5 naman, ililipat natin dito. Kung makikita natin ang kanya pong sign ay negative, so pag nilipat po natin sa kabila, magiging positive 5 no po yan. Gets po? After collecting like terms, ang gagawin na po natin is we have to apply the operations in between the terms on both sides. Okay. So remember, pagka ganito po, ang gagawin lang po natin, kung addition or subtraction po yan ng mga terms na ganito, ang gagawin lang po natin ay ima-minus po yan kasi minus po yung nakalagay. So 3 minus 2 is equal to 1. Then, anong mangyayari kay variable? You just have to copy the variable and the power. Ayan, or yung exponent. Next, 4 plus 5 is equal to 9. Okay. Itong ating 1x squared, pwede na rin po siyang isulat as x squared. Kasi, pwede natin tanggalin yung 1 dahil lahat ng variable po ay meron siyang imaginary 1. Then, yung atin pong 9. So, tapos na ba tayo? Of course, hindi pa. Kasi ang hinahanap lang natin ay yung x. Kung makikita natin, yung x natin dito ay meron pa siyang tinatawag na power of 2 or exponent na 2. So, kailangan natin tanggalin tong 2 na to at ang matitira na lang ay si x. Okay. So, para matanggal si 2, ang kabaliktaran po ng exponent ay yung square root. Okay? So, ang gagawin natin, we have to get the square root of x squared. Ayan. Ito po yung sign ng atin pong square root dahil po kinuha natin yung square root ng x squared. Pagdating po dito sa kabila, ay kailangan rin po natin kunin yung square root ng 9, di ba? Kasi sabi ko sa inyo kung ano yung ginawa natin dito sa left side, kailangan mo rin gawin sa right side. Okay. So, lahat po ng square root ay merong imaginary 2 na nandyan po. Therefore, makakancel na po yan. Ayan, cancel.
makakancel na rin po yung kanyang exponent. Ang matitira na lang po ay ano? Si x na lang. Pagdating naman po dito, anong gagawin natin? Ang ibig sabihin po ng square root na yan, ay hahanap ka ng number na pagka minultiply mo sa kanyang sarili ng 2 beses, 9 po yung kalalabasan. Okay, so ano kaya yun? Anong number? Na pagka minultiply natin sa sarili niya, 9 yung kalalabasan. Of course, that is 3 squared. Diba? Kasi, ayan, 3 times 3 is equal to 9. Okay, so x3 squared po yan. Then, kagaya ng ginawa natin kanina, ito, merong imaginary na 2 sa kanyang labas. So, ito, makakancel na siya. Ito, makakancel na rin po. Ano yung matitira? X is equal to 3. So, ganun lang po yun kadali. Okay. So, para sigurado tayo na tama yung sagot natin, gawin po natin yung tinatawag na checking. So, anong gagawin natin? Copy the original equation. So, 3x squared minus 5 is equal to 2x squared plus 4. Next, substitute kung ano yung nakuha nating value ng x. So, 3 po siya. So, papalitan po natin yung x ng 3. Ayan. Minus 5 is equal to 2. What is the value of x? 3 squared plus 4. Next, 3 times 3 is equal to 9 minus 5 is equal to, copy muna natin yung 2. 3 times 3, 3 squared is equal to 9 plus 4. 3 times 9 is equal to 27 minus 5. Then, 2 times 9 is equal to 18 plus 4. 27 minus 5 is equal to 22. Then, 18 plus 4 is equal to 22. Ayan. So, kung makikita po natin, equal po yung ating left and right side. So, ibig sabihin po, tama po yung nakuha natin na value ng ating pong x. Okay? So, ganun lang po yun kadali. Kung merong power si x, ganito po ang inyong gagawin. Napakadali lang po. Okay? So, babush!